Sitwasyon at estado ng 3 bayan sa Aurora Province hindi pa matukoy ng pamahalaang panlalawigan. Ilang residente sa Tuaw, Cagayan stranded sa bubong dahil sa biglaang pagtaas ng tubig. Supply ng kuryente sa Camarines Norte, walang kasiguraduhan kung kailan maibabalik. Ilang bayan sa Isabela, lubog ngayon sa baha. Side panels ng electric billboard sa Katipunan, Quezon City bumagsak. UNTV News and Rescue tuloy-tuloy sa pagbibigay serbisyo sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan. Ilang mga bayan sa La Union wala pa ring supply ng kuryente. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Labis din na napinsala ng Bagyong Uwan ang lalawigan ng Camarines Sur. Kaya back to zero ngayon ang ilang residente at negosyo. Ito ang balita ni Ryan Salatandol live. Magandang hapon, Ryan. Ano ba ngayon ang ginagawang recovery at rehabilitation effort ng pamahalaan para tulungan itong mga kababayan natin dyan sa Bicol Region? Yes, June, magandang gabi. Nagsasagawa na ng mga assessment ang lokal na pamahalaan dito sa mga kababayan natin na talagang naapektuhan ng Bagyong Uwan. Lalo't higit yung mga nawala ng bahay, nawala ng negosyo at nawala ng kabuhayan dito sa probinsya ng Camarines Sur at maging sa iba't ibang probinsya sa buong Kabikulan ay nagsasagawa na ng assessment at inihahanda na rin yung mga relief packs sa mga areas, staging areas dito sa buong probinsya ng Camarines Sur para maipamahagi at mabigyan ng ayuda yung ating mga kababayan sa buong probinsya. June, dahil sa malalakas na hangin at ulan na dala ng Bagyong Uwan, malawak ang naging pinsala sa mga kabahayan at kabuhayan sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Si Mang Relex Ortua ng Lagunoy, Camarines Sur, isa sa mga nakaranas ng pananalasa ng bagyo na abot na naming tinitignan ang kanyang tindahan na winasak at tinangay ng hangin. Maging ang kanyang mga kung marami halos natin walang matira. Kasi yung mga tanim namin wala na. Tagal tapos yung ulan, walang hangin. Si Nanay Elisa naman, kasama ang kanyang nanay na 85 anyos, nasira ang dingding ng bahay dahil sa mapaminsalang Bagyong Uwan. Problema nila ngayon kung papaano nila maipapaayos ang kanilang tahanan, gayong wala naman silang perang pambili ng materyales. Kung meron naman na may kusang buot pong magtulong, malaking pasasalamat po namin yun kasi siyempre wala na kaming kakayahan nito. Si Mang Alex at Nanay Elisa ay umaasa ngayon na mabibigyan ng tulong ng pamahalaan dahil ayon sa kanila hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakatanggap ng relief packs. Sa ngayon may mga residente pa ring nananatili sa mga evacuation centers dahil sa patuloy na banta ng pag-ulan. Sinisiguro ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur na ligtas na ang mga lugar bago payagang makauwi ang mga evacuees. Umabot sa mahigit 200,000 individual ang nailika sa iba't ibang evacuation centers
centers sa buong probinsya ng Camarines Sur nang manalasa ang bagyong Uwan. Sa kasalukuyan, naghihintay pa rin ng tulong at relief goods ang mga evacuee sa Partido area na lubos na naapektuhan sa ilalim ng Typhoon Signal number 5. Patuloy namang namamahagi ng hot meals ang lokal na pamahalaan sa mga evacuation centers. Sa Goa, Camarines Sur, nabalot ng putik ang mga kalsada dahil sa matinding pagbaha at dahil ngayon lang ito naranasan, hirap ang mga residenteng makaagapay. Samantala, passable na ang lahat ng major highways papasok at palabas ng Bicol Region, kaya't maaari nang makabiyahe ang mga motorista at mga ngalakal papunta dito sa probinsya ng Camarines Sur at maging sa mga kalapit na mga probinsya ng Albay at Sorsogon at pwede na ding umantabay yung papunta ng Masbate at papunta ng Catanduanes. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Jun. Ryan, lumalabas ba ang matinding epekto diyan sa Camsur ay yung lakas ng hangin at matinding pag-ulan? Ganun ba yon, Ryan? Yes, June, naranasan namin dito yung matinding bugso ng hangin buong maghapon kahapon at kasabay nito yung malakas na pag-ulan kaya halos walang makalabas doon sa kalsada. Meron kaming nakita, June, dalawang mag-asawa na naglalakad sila kasagsagan nitong lakas ng hangin na dala nitong bagyong Uwan at tinamaan nga ng yero yung babae na kasama nung asawa niya. Buti na lang, June, at hindi naman na paano, nagkaroon lang ng sugat sa paa pero hindi naman siya napano, June. Pag-uusap naman yung clearing operations para mapabilis nga yung pagbibigay sa inyo ng relief yan sa bayan o sa mga bayan ng Camsur. Paano ito ngayon isinasagawa, Ryan? Yes, June, tuloy-tuloy yung naging clearing operation. Bagamat kaninang umaga, pagdaan namin, papunta kami ng Partido area, papunta ng Lagunoy, napakarami pang puno sa kalsada. Pero tinutulungan na ang lokal na pamahalaan ng mga residente na nakatira mismo doon sa malapit sa nabagsakan ng puno. Maging kagabi, tuloy-tuloy na din ang ginagawang paglilinis sa mga kalsada para mas mapabilis itong paghahatid ng tulong ng lokal na pamahalaan sa ating mga kababayan na nasa lantad ng bagyong Uwan. Ayon ba sa pamahalang lokal dyan, Ryan, mga ilang araw pa bago nila payagan yung mga residente na makauwi sa kanilang mga tahanan? Yes, June, naglabas nga si Governor Villafuerte ng memorandum para isaayos itong decampment. Ang inuuna, June, ay maging safe muna yung lugar na uuwian. I-assess ito ng CDRRMO o MDRRMO, katulong ang barangay MDRRMO, at aaprubahan ito ng provincial government kung pwede nang umuwi ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Pag naaprubahan, saka sila pwedeng umuwi at makapag-ayos na sa kanilang mga tahanan. June. Maraming salamat, Ryan Salatandol, sa iyong kumpletong ulat. Hindi patiya kung kailan may babalik ang supply ng kuryente sa lalawigan ng Camarines Norte. Ito ay kasunod ng pagkasira ng mga poste at linya ng kuryente sa iba't ibang bayan sa probinsya bunsod ng Bagyong Uwan. Mula sa Camarines Norte, ito ang balita ni Lisel Nael live. Magandang hapon, Lisel. Gaano ba kalawak ang pinsala ng bagyo sa linya ng kuryente diyan sa Camarines Norte? Yes, June, sa ngayon ay nagsasagawa pa ng assessment at inspection ang Camarines Norte Electric Cooperative o Canoreco upang matukoy ang extent o lawak ng pinsala sa mga napinsalang poste at kable ng kuryente. Depende pa sa lawak ng pinsala at sa kondisyon ng panahon sa mga apektadong lugar ang panunumbalik ng supply ng kuryente sa Camarines Norte. Kaya ang mag-asawang Bernard at Julie Bertillo ng Purok 1, Barangay Bagasbas, Daet ay nag-offer naman ng libreng charging station para makatulong sa kapwa nila residente. Taon-taon talaga pag may bagyo, ganito talaga ginagawa namin. Nag-free talaga kami charging pag Parang ganun nakasanayan na dito sa barangay namin. Binibigyan namin ng serbisyo mga tao.
Ayon kay Bernard, ito anya ay pagbabalik serbisyo lamang sa kanilang customers dahil sa patuloy na pagbili ng gasolina na kanilang negosyo. Paalala ng Kanoreco sa publiko, iwasang lapitan o galawin ang mga bumagsak na kawad o poste ng kuryente, bagkus i-report agad sa pinakamalapit nilang opisina. Samantala, wala namang naiulat na casualty sa probinsya sa nagdaang Super Typhoon Uwan. Ito ay sa kabila na maraming tahanan at pananim ang nasira dahil sa lakas ng hanging dala ng bagyo. Awa ng Diyos, at sana magdire-diretso nito. Walang report sa amin ng death, even din sa missing. Wala pa kaming specific details ng mga totally damaged houses. Pero ina-anticipate natin yan na malaki ang damages pagdating dun sa settlement ng natin mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nasa island barangays natin. Example, yung Calagwas Island natin, 3 barangay yan. For initial information, sila yung nasa front line, sila yung nasa harap ng talaga ang kalakasan nitong Typhoon Uwan. Ikinatuwa naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang maagang pagpreposisyon ng mga lokal na pamahalaan ng relief goods kaya napadali ang distribution at ang maagang evacuation lalo na sa mga nakatira sa coastal barangays. Maganda yung preparation din ng mga local government unit natin pagdating sa ganito. Kaya reflection din yan kung bakit pagdating dun sa issue na yan ay medyo manageable naman on the part ng incident management team. Ayon sa PDRRMO, sapat naman ang kanilang supplies para sa mahigit 11,000 families na nasa evacuation centers. June, sa ngayon ay inaasahan na rin ang unti-unting pagbabalik ng mga evacuees sa kani-kanyang tirahan dahil gumaganda na ang panahon dito sa Camarines Norte. Yan muna ang latest mula dito sa Camarines Norte. Back to you, June. Oo, Lisel, sa bawat rehiyon, magkakaiba ang naging epekto ng bagyong Uwan. Diyan ba sa Camarines Norte, tanging lakas ng hangin lamang at hindi gaano nakaapekto yung buhos ng ulan? Ganun ba yun, Lisel? Opo, June, dito sa area ko, lakas talaga ng hangin na naramdaman po namin. Sa katunayan, maraming bubong po yung tinangay. Sa ulan, pabugso-bugso yung ulan, pero may mga ilang areas din po na binaha, lalo na po yung mga low-lying areas po. Alright, maraming salamat, Lisel Nael. Umakyat na sa bubong ng kani-kanilang bahay ang ilang residente sa bayan ng Tuwao, Cagayan dahil sa mataas na tubig baha. Bunsod ito ng pag-apaw ng tubig sa Chico River dahil sa magdamag na pag-ulan sa kasagsagan ng Bagyong Uwan. Mula sa Cagayan, ito ang balita ni Nibrod Torrano live. Magandang hapon, Nibrod. Ano ba ang naging sitwasyon ng mga residente sa mga binahang lugar at sila ba ay nailikas na? Yes, June, naririto tayo ngayon sa pansamantalang isinara na tulay ang ferry bridge na nagkokonekta sa Piat at Tuwao, Cagayan. Hindi na rin tayo nakatawid papasok ng Tuwao dahil nga sa pag-apaw ng tubig sa Chico River. June, ayon sa ilang nakausap ko dito ay na-rescue na yung mga residente na stranded sa kanilang mga bubong. Ngunit patuloy pa rin ang malakas na agos ng tubig dito sa tulay sa Tuwao, Cagayan na galing sa Chico River. Ilang larawang kuha ng Unmanned Aerial Unit ng Cagayan Public Information Office ang nagpapakita na lubog sa tubig ang mga barangay ng Alabug, Fugu, Barangay Mungo, Barangkwag, Bagumbayan at Barangay Batung. Agad namang rumisponde ang mga rescuer at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan para ilikas ang mga na-stranded. Ayon sa mga residente, madaling araw kanina ay biglang tumaas ang tubig baha at naabot na ang maraming bahay. Dagdag pa ng ilan, ito nila ang kauna-unahang pagkakataon na nalubog sa tubig ang kanilang lugar dahil sa pag-apaw ng Chico River bunsod ng malalakas na pag-ulan ng Bagyong Uwan. Bigla lang dumagkilin, sir. Amin titagay ito'y kithandang nga nakaharwarin at siyempre bigla lang, sir. Aduti na ikwadit ito'y tatay, sir. Amin nga mapan nag-rescue, sir. Ure jay baba, sir. Napandala tayong nag-rescue.
Sa ngayon ay patuloy ang rescue operations na ginagawa ng mga miyembro ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team at mga uniformed personnel upang tumugon sa mga residenteng apektado at nangangailangan ng tulong. June, ongoing pa rin sa ibang barangay ang rescue operation. Ngunit sa kabilang dako ng tulay na ito na kung saan naandun ang mga barangay na lubog sa baha ay tapos na ang rescue operation at nasa evacuation centers na ang mga na-stranded na mga residente. At gaya na nga lagi na ating panawagan sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8991-8688. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nibro Torano. Dalawa ang sugatan ng mahagip ng bumagsak na side panels ng electric billboard sa Quezon City. Bunso nito, pansamantalang isinara sa daloy ng trapiko ang southbound ng Katipunan Service Road. Ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, tuluyan na bang tinanggalan lahat ng side panels sa electric billboard? Monica, hindi pa tapos sa pagtatanggal ng nalalabing side panels yung mga contractor ng isang electronic billboard sa isang condominium building dito sa Katipunan Avenue sa Quezon City matapos matanggal yung ilang side panels kaninang umaga. Dakong 3:00 nga ng hapon kanina nang magsimula silang tanggalin yung mga nalalabing side panels ng electric billboard. Pasado 9:00 ng umaga nang bumagsak ang ilang side panels ng electric billboard sa isang condominium building sa Katipunan, Quezon City. Sa kasagsagan ito ng malakas na hangin at ulan sa lugar, dala ng bagyong Uwan. Nahagip ng bumagsak na panels ang isang motorcycle rider at angkas nito na bumabagtas malapit sa intersection ng Aurora, Katipunan. Nagtamo ng sugat ang dalawa. Ayon sa hepe ng District Traffic Enforcement Unit ng Quezon City Police District, dinala agad ang mga ito sa ospital matapos ang insidente. Sa ngayon po, meron tayong reported na 2 injured. Nasa ospital na po, naitakbo naman agad at stable naman yung condition. Bukod sa mga nasugatan, nagtamuri ng pinsala ang solar panel ng Metropolitan Manila Development Authority at isang sasakyan. Ayon naman sa isang safety officer na tumanggi ng humarap sa kamera, tuluyan ang tatanggalin ng side panels ng electric billboard. Lalagyan din ito ng safety net. Nakatutok naman ang management ng condominium sa kalagayan ng 2 biktima ng insidente. Bunsod naman ang pangyayari, naglagay na ng plastic barrier at caution tape malapit sa kanto kung saan bumagsak ang side panels para hindi madaanan ng mga motorista. Pansamantala ring isinara sa mga motorista ang southbound ng Katipunan Service Road mula Xavierville Avenue hanggang intersection ng Aurora Avenue. Yun nga po ang reason kaya hindi po tayo nagpapadaan pa kasi kailangan ipa-assess po muna natin yung safety po nung billboard. Sa Xavierville Avenue o sa Katipunan flyover muna ang daan ng mga sasakyan na nasa kahabaan ng Katipunan southbound at U-turn sa Katipunan bago mag-Boni Serrano para sa mga sasakyang papunta ng Marcos Highway. Monica, sa ngayon nananatiling sarado itong bahagi na ito ng southbound ng Katipunan Service Road, corner Aurora Avenue, pero bubuksan ito pagka natanggal na lahat ng side panels ng electric billboard at pag nalagyan na ng safety net. At target yan ng mga contractor na matapos hanggang mamayang 8:30 ng gabi. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Coz. Hindi nakararanas sa pagbaha ang Marikina City kamakailan kahit na may malalakas na ulan dulot ng bagyo. Ayon sa pamahalaang lungsod, bago pa man dumating ang sama ng panahon, regular na silang gumagawa ng mga hakbang upang tiyakin na hindi mauulit ang nangyari noong mga nagdaang sama ng panahon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Yung undoy, ayaw ko nang maranasan. Magdamag kami sa bubong ng bahay. Isipin yung may dumadaan na nasa ibabaw ng bubong yung
isang pamilya, humihinging tulong, di namin matulungan. O, sigaw lang namin. Isip na lang ninyo yung sarili ninyo. Gano'n na lang. Kasi paano kami lalangoy Hindi kami rin na namatay. Nag-iwan ng trauma sa mga residente ng Marikina City ang pinsalang dala ng Bagyong Ondoy noong 2009. Dahil dito, tuwing nagbabanta ang malakas na pag-ulan o bagyo sa lungsod, maagap nang lumilikas o naghahanda ang mga Marikenyo. Huwag na natin hintayin na naandyan yung baha. Mas magandang maagap pa lang, maghanda na tapos lumikas na kung sakaling bumaha. Huwag na natin hintayin na naandyan na yung tubig. Kasi mahirap. Andyan yung masugatan ka, magkakasakit ka. Mas maganda na yung safe ka, safe ang pamilya mo, kaysa antayin mo pang bumaha. At sa paglipas din ng ilang panahon, ilang proyekto ang sinimula ng pamahalaang lungsod upang maiwasan ang pag-apaw ng Marikina River at magkaroon ng pagbaha partikular sa low-lying barangay sa lungsod. Yung dredging natin, paglilinis ng mga kanal, creeks, mga kahit gaano kaliit na drainage system sa ating mga kalsada at kalihon. Kasama na rin yung dredging ng ating ilog, pagpapalalim at pagpapalapad nito. All year round ginagawa po yan sa Marikina. Kaya lang kapag ganitong meron tayong inaasahang mga bagyo, double time po ang kawani ng Marikina City. Kaya para sa residente ng Marikina gaya ni Maximina Buenaventura na si 37 anyos na, malaking bagay ang hakbang na ito dahil bawas na ang pangamba nila na muling aabuti ng mataas na tubig ang kanilang mga bahay. Na ngayon po hindi na masyado mula nung pinahukay ni Marcy yung ilog. Hindi na talaga umaapaw ang ilog. Pero nung araw, nasa 17 pa lang ang tubig, abot na kami hanggang bayawang ng tubig sa Bayabas. Yan po talaga ang totoo. Malaking kaalawanan din sa isipin ni Lucilyn na kahit paano ay hindi na gaano kataas ang inaabot ng level ng tubig sa Marikina River. Mahirap din aniya sa sitwasyon niyang may 3 batang apo na inaalala sa tuwing nagbabanta ang sama ng panahon. Ngayon, malaking bagay po sa amin yung hindi pagbaha kasi po nung bumaha po ng Luisis, talagang sira po yung bahay ko. Tapos yung mga gamit ko naubos. Ngayon po okay naman yung ano namin. Ganun pa rin po, 14 pa lang hanggang ngayon. Pero pag maabot na po talaga hanggang dyan sa may creek, maapaw na. Kaugnay nito, mabuting balita para sa lungsod ng Marikina dahil sa kanilang monitoring ay walang naitalang binaha o pagbaha sa lungsod ngayong pagtama ni Bagyong Uwan. More than happy relief po kami dahil sa totoo lang po pinaghandaan naman po namin itong Bagyong Uwan. And salamat din sa Diyos at hindi rin ganun kalaki ang pinsala o ang pag-ulan na nadanas po ng aming bayan. Sa nakalipas na magdamag hanggang bago mag-alas 5 ng hapon, ay nananatili sa normal level ang tubig sa Marikina River. 14.5 meters lang ang naitalang pinakamataas na level ng tubig bandang alas 9:45 kagabi hanggang sa nagsimula itong bumaba dakong 11:30 p.m. Ngunit ayon kay Mayor Maan Chodoro, hanggang hindi nakalalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan, mananatiling nakataas sa red alert status ang Marikina LGU. Hanggat hindi pa lumalabas ng PAR ang Bagyong Uwan, we are still on high alert pa rin. No? So tinitignan natin dahil ayon sa forecast ng Pag-asa, meron pa ring light to moderate rains and sudden o heavy burst na ma-experience po all throughout the day. So hanggat hindi pa lumalabas ng Philippine Area of Responsibility, siguro naka-alert pa rin po tayo. Kaugnay nito ayon sa ordinansa ng lungsod ng Marikina, ang 96 meters mula sa center line ng Marikina River o yung tinatawag nilang river easement ay itinakdang non-buildable zone o bawal tayuan ng anumang istruktura. Ayon kay Mayor Chodoro, pangunahing layunin nito ay para magsilbing floodway o daluyan ng tubig tuwing malakas ang pag-ulan at umaapaw ang ilog gaya ng naranasan noong Bagyong Ondoy. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puspusa ng pagsisikap ng mga power distributors sa iba't ibang panig ng Luzon
upang maibalik ang supply ng kuryente na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Bagamat ilang lugar pa rin ang hindi maabot dahil sa mga saradong kalsada, unti-unti nang naibabalik ang serbisyo sa ilang lugar. Ito ang balita ni Mia Alonzo. So, ang focus ngayon is mapailawan natin itong Virac population. Specifically, hindi naman lahat mamailawan yung mga barangays within the population. Kailangan natin mailawan yung mga vital installations. Vital installation like itong mga hospitals, government offices, lalo na itong provincial capital, commercial districts. Ongoing na ang pagsasaayos ng First Catanduanes Electric Cooperative o PHECELCO sa supply ng kuryente sa bayan ng Vigac matapos mawalan ng power supply dahil sa pananalasa ng bagyong Uwan. Ayon sa pamunuan, prioridad ngayon ng mga ospital, tanggapan ng pamahalaan at mga komersyal na establishmento habang unti-unting ibinabalik ang kuryente sa mga residential areas. Sa Luzon Mainland, iniulat ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na hindi pa energized ang ilang transmission lines sa Isabela Electric Cooperative o ISELCO 1 area, kabilang ang Santiago Kawayan, San Mateo Alicia at Cordon dahil sa mga nasirang poste at insulator. Apektado rito ang mga bayan ng Alicia, Cabatuan, Itiague, Cordon, San Mateo at ilang bahagi ng Santiago City. Patuloy din ang pagtatrabaho ng mga linemen ng NICO 1 Nueva Ecija matapos masira ang isang surge arrestor ng NGCP sa connection point ng kooperatiba. Nakaantabay ang kanilang mga substation sa sandaling maibalik ang supply mula sa NGCP. Tiniyak din ng Manila Electric Company o Meralco na nasa full restoration mode pa rin ang kanilang mga crew, kung saan bumaba na sa 166,000 ang bilang ng mga customer na walang kuryente mula sa higit 400,000 kaninang hating gabi. We work closely with both the national and local authorities to ensure that continuous supply of electricity will be continued in critical facilities such as hospitals, transportation systems, water pumping stations, government offices, military camps, telecom sites, and many other crucial and vital infrastructure. Nagpapatuloy rin ang 24/7 restoration operations ng Meralco sa mga lalawigan ng Cavite, Bulacan, Quezon, Rizal, Laguna, Batangas upang matiyak ang pagpapabalik ng supply ng kuryente sa lalong madaling panahon. We have been working non-stop 24/7 to restore electricity service in affected areas. Samantala, muli ring nagpaalala ang Meralco na palagi namang tumutok sa kanilang official channels para sa mga tamang impormasyon. Ito ay kasunod ng pagkalat ng fake news tungkol sa umunoy blackout sa Metro Manila. Merong fake news kahapon. Ang sinabi at 10 p.m. daw of last night, mawawalan daw yung Metro Manila. So I had to immediately go on air and even through our social media channels to debunk that claim. Ayon kay Saldariaga, walang katotohanan ng naturang balita at nananatiling stable ang supply ng kuryente sa Metro Manila. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon ng dagdag singil sa kuryente ang mga customer ng Meralco ngayong buwan ng Nobyembre. Sa inilabas na abiso ng Meralco, magkakaroon ng 15 sentimos kada kilowatt-hour na dagdag sa singil, kaya aabot na sa 13 pesos and 47 centavos ang kabuuang singil sa kada kilowatt-hour na konsumo sa kuryente. Magiging katumbas ito ng humigit kumulang 30 pesos na dagdag sa bill ng mga customer na karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour sa isang buwan. Ayon sa Meralco, ang dagdag singil ay bunsod ng pagtaas ng transmission charge at feed-in tariff allowance. Dagdag pa nito, bahagyang napagaan pa ang dagdag singil dahil sa pagbaba ng generation charge mula sa mas mababang singil ng power supply agreements at wholesale electricity spot market o WESM. Walang naitalang anumang krimen ang Philippine National Police kasabay ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Todo bantay din ang mga pulis sa mga evacuation centers kung saan nasa mahigit sa 1 milyong individual ang sumilong sa kasagsagan ng bagyo. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Ang direktibo po nating acting chief PNP ay protektahan po, magbigay ng seguridad sa ating mga evacuees. So ang ating mga kapulisan po ay nakadeploy as part of the security. Nakatutok ngayon ang Philippine National Police Women's Desk sa pagbibigay proteksyon sa vulnerable sector sa iba't ibang evacuation centers sa mga rehiyon na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Kabilang sa vulnerable sector ang mga bata, kababaihan at matatanda. Ayon kay Directorate for Community Relations Deputy Director, Police Brigadier General Vina Guzman, layo nito na mapigilan ang anumang pang-aabuso sa mga evacuation centers. Naku, napaka-importante po ng papel ng Women's Desk sa mga evacuation center as for previous experiences po. Doon nagkakaroon ng mga violence against women, especially po trafficking. Nandun po ang mga vulnerable sector, mga kababayan. So sa mga ganitong pagkakataon po ay may mga nananamantala. So importante po ang papel ng ating Women's Desk. Not only to secure po ang mga kababaihan at ang mga bata, but also to ensure na walang mananamantala sa ating mga vulnerable evacuees po. Batay sa tala ng pambansang pulisya, umabot na sa mahigit 442,000 na pamilya o katumbas na mahigit sa 1.4 milyon na individual ang inilikas. Nananatili ang mga ito sa mahigit sa 9,800 na evacuation centers sa mga lugar na matinding hinagupit ng bagyo. Sa kabila nito, patuloy na maayos ang seguridad sa mga evacuation centers at wala rin aniyang naitalang krimen gaya ng looting sa mga establishmento. Fortunately po, wala po tayong natanggap na report of any looting or criminal incident dito sa bagyong Uwan. Mahigit sa 21,000 na pulis ang nakadeploy sa Region 2, Region 4A, Region 4B, Region 5 at Region 8. Bukod sa pagbibigay seguridad sa mga evacuation centers, tumutulong din ang mga ito sa relief distributions at clearing operations upang hindi maantala ang paghahatid ng mga relief goods sa malalayong lugar. Sa ngayon po, wala pa po kaming natatanggap na request from the affected regions for reinforcement. Naka-ready naman po, naka-standby po ang ating RSSF dito sa national headquarters at saka mga adjacent regions po. Meron tayong mga standby forces doon in the event po na magkaroon ng request ang mga regional police regional offices for augmentation. Samantala, hindi rin nakaligtas ang mga pulis sa tindi ng bagyo kung saan nasa 27 sa mga ito ang nasiraan ng bahay. 24 ding police stations mula sa Region 2, 5, 6 at 8 ang nasira. Based po sa report ng ating mga police regional offices, minor damages po sa kanilang mga properties. Wala naman po tayong natalang injuries or sa properties po meron po. Ang Office of the Civil Defense sinabing nananatiling nasa 2 ang bilang ng naitalang nasawi na dulot ng bagyong Uwan. Isa sa nasawi ang nalunod mula sa Catanduanes, habang nabagsakan naman ang gumuhong gusali ang nasawi mula sa Catbalogan, Samar. 2 rin ang naitalang nasugatan. Paalala ng OCD at PNP sa publiko, makinig sa advisory ng mga local chief executives para sa kanilang kaligtasan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang paghina ng bagyong Uwan, pero may posibilidad itong bumalik sa Philippine Area of Responsibility. Mula sa UNTV Weather Center, nagbabalik ang ating weatherman na si Ray Pelayo live. May pabengi Ray, meron pa bang mga lugar na naapektuhan ng bagyong Uwan at nasaan ito ngayon? Magandang gabi, June, at sa ating mga kasambahay sa ngayon ay nasa West Philippine Sea na.
itong bagyong si Uwan at kanina nga alas 4 ng hapon tinamataan ng Pag-asa dyan sa may 175 km sa may kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. At ngayon ay nasa typhoon category pa rin ito, ibig sabihin nasa 120 km per hour pa rin ang taglay nitong lakas ng hangin at medyo bumagal yung kanyang pag-usad. Kung babatayin natin yung forecast track ng Pag-asa, ay nasa 10 kilometers per hour na lamang ngayon yung kanyang pag-usad at posibleng bukas ng madaling araw ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Kung makikita natin itong borderline na ito, yan yung ating PAR o Philippine Area of Responsibility. By tomorrow na madaling araw lalabas ito ng PAR. Yung pinakamata ang pinag-uusapan dito. Pero makikita natin na itong kulay na ito na mas malaking pabilog, ibig sabihin yan ay makakaranas pa rin po ng malalakas na mga hangin sa lugar na yan. At itong mas malapit sa mata ng bagyo, mas malakas yung hangin na nararanasan sa lugar na yan. So by dito sa mga susunod na araw ay tatahakin itong labas ng PAR, pero gaya ng iyong nabanggit June ay papasok itong muli sa ating Philippine Area of Responsibility kung saan itong bahaging ito ay sakop pa rin itong area ng Taiwan. Ibig sabihin papasok siya ng by Wednesday or Thursday sa Philippine Area of Responsibility, pero mas mahina na kumpara dito sa typhoon category ngayon. Ayon naman sa Pag-asa, kung ito ay babalik dito sa ating PAR, yung bahagi lamang ng cloud ban ito ang makakaapekto dito sa mga isla ng Batanes at dyan sa may ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang sa after na lumagpas dito sa Taiwan at lalabas to ng PAR by Friday. So far, yung wind signal pa rin natin, nakataas pa rin po dyan sa may malaking bahagi ng Northern Luzon. Makikita natin yan, kaya nga yung ating wind signal, pa-slash na ganyan. Ibig sabihin, talagang makikita natin na may possibility o malaking possibility na bumalik, mag-recurve itong track o yung pag-usad nitong bagyong si Uwan. At yung malaking bahagi pa rin ng Luzon ay under pa rin tayo ng wind signal number 1. Ibig sabihin ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin sa lugar na yan. June. Ano ba ang dahilan bakit may possibility bumalik? Meron bang weather system na nakakaapekto doon sa itaas? Yes, June. Diyan sa may area ng South China Sea ay meron tayong tinatawag na high pressure area na siya nga kakontra nitong ang bagyo kasi tinatawag natin na low pressure area at yan ay bumabangga dun sa high pressure area kaya naitutulak ito pa-recurve pabalik nga dito sa may area ng Taiwan. Yun yung dahilan kung bakit ito nagre-recurve sa ngayon, Jun. Ngayon kasi tapos na yung epekto ng bagyo sa iba't ibang mga lugar. Kwentuhan na ito, kwentuhan dito, at maging sa social media. Sa probinsya namin sa Catanduanes, marami ang ibinagsak na tubig ulan at malakas din talaga ang hangin. Pero sa ibang lugar, iba naman ang senaryo, hangin lamang. Ano ang paliwanag dito, Ray? Well, Jun, ang talagang malakas na parte ng bagyo ay yung malapit sa mata o sentro nito. Nandun talaga yung maximum sustained wind na sinasabi natin, yung pinakamalakas, kung yan ay 120, doon mas malaki ang possibility na maranasan yung malakas na hangin nitong bagyo. Nasa ayan, yung eye wall na tinatawag natin, yung malapit sa sentro. Pero kung papansin din natin sa ipinapakita nating image na yan, yung nasa kanlurang bahagi, nandyan yung mas maraming ulan. Kaya kung mapapansin natin na dumaan siya ng Bicol kahapon, ang Bicol ay yung western section ng bagyo ang dumaan sa kanya. Kaya maraming mga pag-ulan ding naranasan, pero nandun pa rin dahil mas malapit sa mata, nandun pa rin yung lakas ng hangin na naranasan dun sa lugar ng Bicol. Dun sa bandang Cagayan, como yung upper part ng bagyo o yung northern part at eastern part ng bagyo ang dumaan sa area ng Cagayan, ay less yung rainfall na naranasan nila sa lugar na yan. Ganon din, yung bagyong yung dumaan sa Cebu, ay nakita natin maraming mga pag-ulan talaga. Western section din ng bagyo ang dumaan doon sa Cebu. June. Yung ba sinasabi mo mga pag-ulan doon sa image na yan, Ray, yung ba yung mga may kulay? Yung ba yan, Ray? Yan, ulan yan. Rainfall, ang ibig sabihin yan, yung may orange, yellow, and red, yung mas matingkad.
Yan yung mga mas malalakas na mga pag-ulan na nararanasan dyan sa may area na yan kung saan man dumaan o nandoon yung bagyo natin, Jun. Alright, welcome back Ray Pelayo. Maraming salamat, Tata Ray Pelayo. Pinayagan ng umuwi ng pamahalang lokal ng Maynila ang mga residenteng lumikas dulot ng bagyong Uwan. Pinapakuha naman ng Manila LGU ang pangalan ng mga nasira ang bahay, partikular sa Baseco Compound. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, ano ba ang plano ng LGU ng Maynila sa mga residenteng nawala ng tirahan dahil sa bagyo? Magandang gabi, Jun. Initially, pinapakuha nga kanina ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pangalan noong mga nasiraan ng bahay. Pero gaya ng sa mga nakaraan na mga bagyo, yung nagkaroon ng damage o totally damaged doon sa kanilang tirahan, ay binibigyan sila ng ayuda ng pamahalaang lokal para kahit papaano ay makapagsimula sila sa pagtatayo ng kanilang mga tahanan. Nagpalipas ng gabi sa evacuation center sa Maynila ang mga lumikas sa bagyong Uwan. Ngunit kanina ay pinayagan na sila ng lokal na pamahalaan na makabalik sa kanilang bahay. Ito ay matapos na matiyak ang kanilang kaligtasan kasabay ng pagbuti ng panahon ngayong araw. So far, ang advice ng Manila DSWD, after ma-distribute yung mga packing, papauwi na sila. Halos 11,000 ang mga evacuee sa lungsod ng Maynila. Bago umuwi kanina June, binigyan sila ng relief goods tulad ng bigas, noodles at kape. Tumulong ang Reserve Force ng Philippine Army sa relief distribution at sa pagmamantine ng crowd sa evacuation centers. Samantala sa ulat ni Mayor Isko Moreno Dumagoso, may 3 bahay ang na-wash out sa Baseco Compound. Pinapakuha ng alkalde ang pangalan ng may-ari ng bahay para matulungan ng lokal na pamahalaan. Sa private, meron na tayong ilang bahay sa Baseco. Confirm na to na 3 talagang na-wash out. Generally, sa inland, more on debris from trees and other solid materials. Pati mga bangka ay hindi rin nakaligtas sa epekto ni Uwan. Si Tatay Faustino, dinatan ng UNTV News and Rescue Team, kanina na sinisikap na isalba ang nasira niyang bangka. Bumiga yung talian mo sa puwita. Di sira na po yan. Oo, sira na. Ang iba naman ay nagbayanihan na alisin ang draba o buhangin na inanod ng malaking alon kagabi sa kanilang kalye para makadaan ang mga sasakyan. Malakas hangin? Gabi, oo. Hangin, alon. Doon? Oo, dagat pa. Kumampas yung dagat eh. Ibig sabihin, yung tubig nakarating dito? Opo. Dahil malaking alon kagabi. Sa lakas na rin ng hangin? Yung mga bato yan, abot sa bahay. Oo. Agad din ipinag-utos ni Mayor Isko na linisin ang kalat o basura na iniwan ng bagyo, partikular sa Baseco at sa iba pang lugar dito sa lungsod. Pangunahin na sa mga lansangan na dadaanan ng mga motorista, gayon din ang mga bumagsak na puno sa iba't ibang lugar. June, batay sa ulat kanina ng Manila Local Government Unit, wala namang naging casualty o nasaktan dito sa lungsod ng Maynila sa pagdaan ng bagyong Uwan, at lahat ng mga kalsada sa ngayon ay passable. At kung makikita nyo, sa ngayon June ay wala na tayong nararanasang mga pagulan dahil bandang hapon kanina ay nagpakita na ang haring araw at yun na rin ang naging nagdesisyon na rin ang pamahalaang lungsod ng Maynila na payagan na yung mga residente lumikas, partikular doon sa mga coastal barangay tulad ng Aplaya at sa barangay sa Puting Bato na makauwi na sa kanilang mga tahanan. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik Sir June. Maraming salamat, Dante Amento. Nasira ang floodgate ng Paco Pumping Station sa Maynila sa kasagsagan ng bagyong Uwan kagabi.
Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, malakas na hampas ng tubig mula sa Pasig River na umabot sa mahigit 12 metro ang posibleng dahilan ng pagkasira nito. Nakaranas ng pagbaha sa paligid ng Estero de Paco, Estero de Pandacan at Estero de Concordia. Nag-inspeksyon ngayong araw si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa isang coastal area sa Navotas. Ito'y pagkatapos ng pagtama ng Super Typhoon Uwan na lubos na nakaapekto sa mga residenteng malapit sa tabing dagat. Ito ang balita ni Ivan Alvarez live. Ivan, bakit sa kabila ng hindi gaano kalakas ang ulan dito sa Metro Manila ay nakaranas pa rin ng pagbaha ang Navotas? Yes, Monica, ayon sa mga residenteng nakausap natin dito sa Ignacio Street, Bagong Bayan, Navotas City, nagsabay-sabay daw kasi yung high tide, pati yung malalakas na hanging dala ni Typhoon Uwan na nagdulot naman ng malalakas at matataas na waves o malalakas na hampas ng alon na umabot na sa kanilang mga bahay. Buong buhay ng naninirahan malapit sa Tulyahan River si Richel Rodriguez. Anya, normal nang bumabaha sa kanilang lugar bilang residente sa coastal area, ngunit hindi nila inaasahan na magiging hanggang dibdib. Ang taas ng level ng Tumaas ng todong taas yung baha kagabi nung bandang 1:30 kasi sa kabilang barangay po, yung seawall nila doon nabasag. So ngayon parang nagsanib yung baha kaya inabot ng hanggang dibdib kasi may oras naman talaga yung sa amin high tide. Kumbaga kaya sanay yung mga tao dito talagang pag sagad na yung oras ng high tide alas 12 alam namin uhupa na yung baha. Ayon naman sa mga nakatira dito, simula alas 8 ng gabi kahapon ay nagsisimula ng tumaas ang tubig dahil na rin sa high tide at storm surge. Habang nagbadya namang humupa ang baha bandang alas 3 hanggang alas 4 ng kaninang madaling araw. Panawagan nila sa pamahalaan tapusin na ang ginagawang flood control project dito upang hindi na muling magdulot ng malawakang perwisyo sa kanilang lugar o di kaya maging dahilan pa ng pagkawala ng buhay. Sana matapos. Kasi may part na ngayon lang kami binaha. Nakakapagtaka kasi yung ibang binabaha talaga hindi binaha. Ba't kami ngayon ang binaha ng ganyan? Kaugnay nito, nag-inspeksyon kaninang tanghali si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kasama si Navotas Representative Toby Tiangco at Navotas Mayor John Ray Tiangco sa naturang coastal area. Ayon sa kanila, hindi matapos-tapos gawin ang coastal dike dahil hindi buo ang budget kapag napopondohan ito. Nasisira din kapag nababangga ng mga barko. Tingi-tingi. Hindi priority. Hindi, kasi di ba alam mo naman sa Congress, pag nag-request ka, paunti-unti eh. Sabihin, ganito muna, 50, 100. Hanggat hindi ito nakukumpleto, patuloy na makakaranas sa mga ganitong klaseng pagbaha ang mga residente, lalo na at palakas ng palakas ang mga bagyong dumadaan sa bansa. Bunsod nito, plano ni DPWH Secretary Dizon na tapusin na sa lalong madaling panahon ang infrastructure project sa Bagong Bayan, Navotas City. Papaalam ko kay Pangulo na pondohan na with funds remaining for 2025, ma-start na ito at matapos na natin bago mag-tag-ulang week nito. Pero since ito, kita-kita naman natin na critical, ipopropose ko na lalo na ngayon, nag-declare na ng state of calamity ang Pangulo for 1 year. Then we will use all the available quick response funds to finish finally itong mga proyektong ito. Ayon sa kalihim, hindi ito kasama sa mga ipinatigil o mga hindi napopondohang flood control projects para sa taong 2026. Anya, mas maiging paglaanan ito ng Calamity Fund dahil mahalagang maisaayos na agad ang infrastrukturang ito. Hindi, initially Calamity Fund muna para mas mabilis kasi hindi na tayo makakaintay ng 2026 kaya simulan na natin ngayon pa lang.
libre ng dredging at panibagong floodgate sa tulong ng private sectors upang tuluyang masolusyonan ang matataas na pagbaha sa lugar. Samantala, wala pang eksaktong budget na sinabi ang kalihim sa mga kinauukulan kung magkano ang magagastos para sa mga proyekto. Monica, kanina patuloy ang paglalagay ng sandbag ng mga residente dito sa Bagong Bayan ng Boda City habang yung iba naman ay patuloy sa paglilinis ng kanilang mga bahay na nalubog sa baha kaninang madilikad. Yan na ang update mula dito sa Boda City. Maraming salamat, Evan Alvarez. May handog na libreng toll ang auto sweep at easy trip sa mga sasakyang maghahatid ng tulong sa mga biktima ng bagyong Uwan. Sakop ng free toll ang mga emergency at rescue vehicle at mga marked government emergency vehicle na nakatakdang magsagawa ng relief at rescue operations sa mga apektado ng kalamidad. Dahil dito, libreng makadadaan ng mga nasabing sasakyan sa South Luzon Expressway, Skyway System, NAIA Expressway, Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX at Muntinlupa Cavite Expressway. Gayon din sa NLEX, SCTEX, Cavitex, C5 Link, Calax at CCLEX. Ito ay bahagi ng pagsunod sa utos ng Pangulo na gawing mas madali at mabilis ang paghahatid ng tulong sa mga pinakaapektadong komunidad na sinalanta ng bagyong Uwan. Umabot na sa 437 flights ang nakansela mula November 9 hanggang 12 dahil sa bagyong Uwan. 361 dito ay domestic habang 76 naman ang international flights. Ayon sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kabilang dito ang 79 na flights ng Philippine Airlines, 89 ng Cebu Pacific, 58 ng Cebgo, 128 ng AirAsia Philippines, 30 ng Air Swift, 10 ng Sunlight Air at 23 international flights mula sa United Airlines, AirAsia Berhad, China Southern, Scoot, Air China at Malaysia Airlines. Apektado ang mga biyahe papunta at mula sa Bicol, Virac, Catanduanes, Tuguegarao, Kawayan, Tacloban at Siargao. Kanselado rin ng ilang international flights patungong Hong Kong, Taipei, Narita, Kuala Lumpur at Incheon. Bagaman karamihan sa mga CAAP-operated airports ay balik operasyon na, ilang paliparan pa rin ang nananatiling sarado dahil sa epekto ng bagyo tulad ng Lingayen, Basco, Itbayat, Sangli, Plaridel, Iba, Subic, Lubang at Bacon Airport. Ayon sa CAAP, walang naitalang flight diversion, ngunit nagkaroon ng mga kanselasyon at delay dahil sa masamang panahon at limitadong visibility. Sinimulan na rin ng CAAP ang pagsusuri at pagkukumpuni sa mga pasilidad na nagkaroon ng pinsala gaya ng bubong, salamin at perimeter fences. Patuloy namang pinapayuhan ang mga pasahero na tumutok sa mga opisyal na abiso ng mga paliparan at airline companies para sa flight updates. Patuloy ang pananalasa ng bagyong Uwan na may international name na Fumwong sa Hilagang Luzon. Nagdulot ito na matinding pagbaha, landslide at kawalan ng kuryente sa ilang lugar sa lalawigan ng Cordillera. Ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta na ang sitwasyon ngayon sa Kalinga at Mountain Province at gaano kalawak ang pinsala ng bagyong Uwan? Yes, Monica, base nga sa huling ulat ng PNP Tanudan, nananatiling mataas ang tubig sa paligid ng Dakalan Elementary School at Barais Footbridge. Makikita sa mga video at larawan na lubog sa baha ang mapalayan sa paligid ng paaralan. Delikado pa rin ang pagtawid sa mga tulay kabilang ang Gimoyo, Gapu, Mangyong, Mapag, Lunas Bridges sa Dakalan at ang Anggakan Sur Hanging Bridge. Sarado ang ilang bahagi ng Tabuk, Banawi National Road at Banagaw Sitio, Bail sa Barangay Poblasyon dahil sa landslide at malakas na agos tubig.
Sa Samui Bontoc Mountain Province, nagsagawa ng paglilinis ang mga residente ng Sitio Sadlan, Kefa at Tuchi matapos lumubog sa putik ang kanilang lugar. Ginamit nila ang pala at timba para maibsan ang bara sa mga kanal. Sa Baguio City at Benguet, patuloy ang power interruption. Ayon kay Beneco General Manager Melchor Licubin, wala pang supply mula sa NGCP kaya't hindi pa ma-energize ang mga linya at substations. Tiniyak na ibabalik agad ang kuryente kapag ligtas na ang mga linya at may supply na mula sa NGCP. Ayon sa RDRRMC Cordillera, nagpapatuloy ay ang heightened alert at monitoring sa buong rehiyon. Humigit kumulang 490 families o 1,676 individual ang naapektuhan sa 47 barangay sa Apayao, Benguet, Ifugao at Kalinga dahil sa preemptive evacuation. May mga pangunahing daan sa Cordillera na sarado o hindi matawid dahil sa landslide at malakas na agos ng tubig. Kabilang ang Kalinga-Abra Boundary Road, Bisong-Balbalan-Kalinga at Abatan-Mangkayan Cervantes Road, Pabiling-Mangkayan-Benguet. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ang hanggang 200 mm o higit pa na ulan sa loob ng 24 oras sa ilang bahagi ng Cordillera. Patuloy ang monitoring ng mga lokal na otoridad para sa posibleng karagdagang landslide at pagbaha at pinapaalalahanan ang publiko na umiwas sa mga ilog, tulay at mababang lugar na may tumataas na tubig. Monica, patuloy din ang rescue, relief at monitoring operations sa buong Cordillera. Hinihikayat ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng LGU para maiwasan ang aksidente o karagdagang pinsala. Dito naman sa Baguio City, Monica, ay nakakaranas pa rin tayo ng malakas na buhos ng ulan at ng hangin dala nitong bagyong Uwan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Health o DOH na patuloy na tutukan ang mga pamilyang nasa mga evacuation centers. Binigyan din ni PBBM ang pagpapatuloy ng recovery efforts mula sa naging epekto ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Ito ang balita ni Nel Maripuhok. Sa pulong kaninang umaga, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ang tuloy-tuloy na pagbibigay tulong sa lahat ng mga sinalanta ng bagyo. Nagpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng situation briefing kasama ang ilang miyembro ng gabinete sa Presidential Security Command Operations Center kaninang umaga. Tinalakay sa pulong ng Pangulo ang naging pagtugon ng pamahalaan sa Super Typhoon Uwan. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, iniutos ni Pangulong Marcos sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang walang patid na pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Ayon sa DSWD, patuloy nilang binabantayan ang mga evacuation operations status ng mga evacuees. Sa Bicol Region na itala, ang may pinakamaraming bilang ng evacuees matapos na umabot sa 100,050 na mga pamilya ang apektado roon. Sa Camarines Sur, aabot sa 44,000 families habang nasa 20,000 families naman ang apektado sa Quezon Province sa Calabarzon. Ipinagutos rin ni PBBM sa Department of Health o DOH na siguraduhing mayroong mga medical teams sa lahat ng evacuation centers upang mabantayan ang kalusugan ng mga evacuees. Sa naturang pulong, nabigyan diin ang kahalagahan ng isinagawang preemptive evacuation. Ayon sa Pangulo, naging malaking tulong ang maagap na paglikas ng libu-libong pamilya sa ligtas na lugar para sa pagsisiguro ng kanilang kaligtasan. Ayon pa kay Yusek Castro, agad na pinasisimulan ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitation efforts kasunod ng iniwang pinsala ng magkakasunod na bagyo. Agad na pinasimulan din ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ang rehabilitation efforts sa mga nasirang kalsada upang hindi maantala ang pagpapadala ng tulong sa anumang panig ng bansa.
71 kalsada sa kasalukuyan ang hindi pa madaanan dahil sa epekto ng bagyo, kabilang na sa Central Luzon at Cordillera Administrative Region, partikular na sa Mountain Province, Benguet at Apayao. May ilang kalsada rin na hindi madaanan sa Aurora. Iniutos ni Pangulong Marcos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na patuloy na magbantay sa lagay ng panahon mula ngayong araw hanggang bukas. Pinaalalahanan rin niya ang lahat ng kinaukulang ahensya na ipagpatuloy ang rehabilitation efforts sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Tino at sa mga lugar na napinsala ng Super Typhoon Uwan. Samantala, para sa Malacanang, kailangan munang imbestigahan ang naiulat na pag-alis sa bansa ng ilang opisyal sa gitna ng kautusan ng Department of the Interior and Local Government o DILG na foreign travel ban. Inilabas ng DILG ang kautusan na ito dahil na rin sa iniwang pinsala ng Bagyong Tino at banta ng Super Typhoon Uwan upang matiyak ang mabilis na pagtulong ng pamahalaan. Ayon kay Yusek Castro, kailangan muna itong imbestigahan kung may nalabag nga ang mga umalis na local officials. Kailangan muna itong ma-assess ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa at kung ito po ba talaga ay naka-apekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga kababayan natin na nakaranas ng hagupit ng bagyo. At hindi po natin agad-agad dito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tatlong bayan ng Aurora ang hindi pa rin makuhanan ng pinakahuling estado matapos tamaan ng Bagyong Uwan. Kabilang na dito ang Dinalungan, Aurora, kung saan unang dinaanan ng sentro ng bagyo. Ito ang balita ni Asher Carapan Jr. live. Asher, bakit hindi mapuntahan yung tatlong bayan sa Aurora matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan? Monica, nananatiling sarado sa trapiko sa anumang uri ng sasakyan ang Baler-Kasiguran Road na nasa Sitio Ampir, Barangay Gupa, Tipaculaw. At ito ay tanging daan papunta sa Aurora Provincial Capital hanggang sa hilagang bahagi ng lalawigan. Hinampas ng malalakas na alon at storm surge o daluyong dala ng Super Typhoon Uwan ang bahagi ng kalsada sa bayan ng Dipakulaw. Tangay nito ang mga bato at iba't ibang debris, pangunahin na ng mga punong kahoy mula sa pampang at nagkalat sa kalsada. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo sa probinsya, kalaunan ay nasira na rin ang bahagi ng kalsada. Kasunod ng Dipakulaw, ang bayan ng Dinalungan kung saan tumama ang sentro ng Bagyong Uwan. Ayon kay Aurora Governor Isidro Galban, hindi nila malaman kung ano ang nangyari sa Dinalungan matapos ang pananalasa ng bagyo. Actually, sa kanila ang pinakamalakas na impact. Kaya nga lang, kagaya na nasabi ko, hindi kami makakuha ng pinaka-latest na status kasi wala kaming access. Hindi kami makapenetrate dahil iisa lang ang daan natin. Kasunod ng Dinalungan ay dalawa pang bayan sa hilagang bahagi ng Aurora na nakararas din ng pananalasa ng bagyo. Ngunit hindi rin ito mapupuntahan ng mga kawani ng Aurora Provincial Government kung hindi maisaayos agad ang naturang kalsada. Actually, nasa clearing operations kami ngayon and repair and maintenance dito sa pupuntahan ko nga ngayon, yung sa Ampir, na ito yung nag-iisang daan natin patungo sa bayan ng Dinalungan, Kasiguran and Dilasag. Sa ngayon nga, sa kasalukuyan, hindi kami makakuha ng latest update kung ano yung nangyayari doon sa tatlong bayan kasi wala kaming communication at pinipilit namin kung paano kami makakatawid. Ayon pa sa gobernador, prioridad nila ngayon ang magawa ng paraan na magkaroon ng access sa Dipakulaw. Sa taya ng pamahalaang lalawigan, maaring maayos na ang kalsada bukas
o sa Makalawa. Gayunman, kumpiyansa si Governor Galban na may sapat na pagkain ng mga apektadong residente sa mga naturang bayan. Nakaprepare naman ang aming mga relief goods before pa nang dumating ang bagyo, nakapreposition naman na lahat. So ang kailangan lang namin ngayon, malaman namin yung current status nila. Pero as to the preparation, we were all prepared. Kinumpirma rin ng Aurora Governor na wala pa rin silang natatanggap na ulat na may nasawi o nasaktan sa lalawigan dahil sa pananalasa ng bagyong Uwan. Wala pa naman nare-report sa amin ng mga casualties. Siguro yung mga injured meron, hindi natin may iwasan yan kasi nasa baybaying dagat tayo. Pero yung sabihin mong may namatay or what, wala pa naman nare-report sa amin. Monica, batay sa huling ulat ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO as of 3 p.m. kanina ay unstable ang mga telco signal sa Kasiguran, Dinalungan at sa Dilasag. Ito nga yung tatlong bayan sa hilaga ng Aurora. Pakiusap ni Aurora Governor Galban sa mga residente manatiling kalmado. Ginagawaan nila ang lahat ng mga paraan para magkaroon o matulungan ang lahat ng mga apektadong residente. Yan ang latest dito sa Aurora. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Malaking bahagi sa La Union ang wala pa ring supply ng kuryente ngayon. Itinuturing naman ng ilang presidente na isa ito sa pinakamalalakas na bagyong tumama sa La Union. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, gaano ba kalawak ang pinsala sa mga poste ng kuryente at may binigay na bang impormasyon kung kailan may babalik ang supply ng kuryente? Monica, kanina yung bawat puntahan namin na bayan ay talagang mayroong tayong aming nakikita na mga poste na nakabuwal. At sa ngayon wala pang impormasyon kung kailan maibabalik yung supply ng kuryente. Dahil kanina ang PDRRMO ng La Union ay nagsagawa pa lamang ng RDNA o Rapid Disaster Assessment and Need Analysis. Yung ibang munisipalidad nagsagawa na rin ng clearing operation sa mga natumbang puno at poste ng kuryente. Kaya ang ilang bayan sa La Union wala pa ring supply ng kuryente hanggang ngayon. Ang ilang residente dito sa munisipalidad muna sila nakikicharge ng kanilang telepono at mga gadget. Sa ulat ng PDRRMO ng La Union, ang mga bayan sa southern part ng probinsya ang matinding na apektuhan ng bagyo gaya ng Santa Tomas at Agoo. Yes, madami po tayong naitalang power interruptions po dito sa probinsya. So yung iba naman may mga naibalik, yung iba wala pa din. Kasi may mga natumbang mga poste ata dito sa ibang lugar natin. Isa dito sa mga reported talaga is si Santo Tomas. Yun yung isang tinitignan natin na minonitor kagabi. So may mga na-stranded din na mga residente doon. Dahil sa storm surge, tumaas ang tubig sa dagat kaya ang mga nasa coastal area sa pilitan ng inilikas. Sabi ng ilang inilikas, ito ang unang pagkakataon na tumaas ang tubig ng ganito sa kanilang lugar. Ito lang po yung pinakamalakas. Kami tayong dagat po kasi umaga pa lang ang lalaki na ganon. Tapos bago po yung sinasabi nilang ulan-ulan, nag-high tide po doon, lumaki yung tubig hanggang doon sa court. Tapos nung kaumagaan sinabi na nila mag-evacuate na baka daw lalaki yung ulit yung tubig. Sakto naman po, totoo naman yung sinabi na lumaki po yung tubig hanggang liig po. Ayon kay Mayor Severino Carbonel ng bayan ng Santo Tomas,
ito ang pinakamalakas na bagyo na kanilang naranasan. Kagabi, sobrang hagupit ng bagyong Owan. As in, ngayon lang namin naranasan ito. Mula nung nagkamalay ako. Itong bagyo yatang ito ang sa tingin ko pinakamalakas so far. Ang daming lumipad ng bubong ng mga bahay nila, mga punong kahoy na malalaki, natumba, mga karamihan yung mga malalaking sanga ng mga century-old na mga kahoy. Sobra talaga ang lakas ng hangin. $2,940 na individual. Kahit gabi na nagsisimula ng manalasa ang bagyong Uwan kagabi, ay nagsasagawa pa rin sila ng forced evacuation sa mga coastal area sa laki ng alon sa dagat. Ito po yung isa sa tinuturing natin na pinakamalakas and marami yung nasalanta. Marami po tayong ng mga evacuees this time dahil po lalong-lalo na from the coastal areas dahil po sa storm surge. Talagang malaki po. We witness personally kung gaano kalaki or kataas yung mga umaabot na alon sa mga bahay-bahay dito sa coastal areas natin. May naitala ding na kuryente sa bayan ng Agoo habang naghahanda sa bagyo. May isa naman sa bayan ng Rosario na inatake habang nasa evacuation center. Pareha silang naisugod sa bagamutan at naghihintay pa ang ulat tungkol sa kanilang kalagayan. At kanina nga, Monica, mayroon ng mga unti-unting umuuwi doon sa kanilang mga tahanan. Pero bukas, kung wala ng abiso ng storm surge, ay posibleng pabalikin na rin yung iba nating mga residente na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation center sa iba't ibang mga munisipalidad dito sa mga may coastal area. Yan muna ang latest mula dito sa La Union. Balik sa'yo, Ella. Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Tuloy-tuloy ang UNTV News and Rescue sa pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga residente na matinding naapektuhan ng bagyong Uwan. Kabilang dito ang paglilinis sa mga kalat sa kalsada at pamamahagi ng relief goods. Ito ang balita ni Joshua Antonio live. Magandang gabi, Joshua. Bukod ba sa clearing operations at relief efforts, ano pa ang mga serbisyong ipinagkakaloob ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang lugar ng bansa? Yes, June, bagong manalasa at hanggang matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan, hindi tumigil ang UNTV News and Rescue sa pagtulong sa ating mga kababayan. Sa Tabuk City sa Kalinga, June, halos isang oras na naglakad ang News and Rescue Team upang mayatid ang tulong sa isang pamilya sa barangay Kabaruan. Kinailangan pa nilang tumawid sa rumaragasang ilog upang may parating ang mga relief goods. Sa Virac City, Catanduanes naman, binisita ng UNTV News and Rescue Team ang mga senior citizens sa barangay Palnab del Sur kung saan ay stroke patient ang isa sa mga ito. Sinuri ang kanilang vital signs at binigyan sila ng relief goods. Namahagi rin ng relief assistance ang grupo sa 2 pamilya at isang individual sa Malvar, Batangas. Namahagi din ng tulong sa ilang pamilya sa Ilocos Norte. Repacking naman ng relief goods ang isinagawa ng UNTV News and Rescue Team Ilocos Sur. Sa barangay Pinontingan, Gubat, Sorsogon, tumulong naman ng UNTV News and Rescue sa clean-up operations. Nilinis ng grupo ang mga nagkalat na dahon at sanga upang may balik ang kaayusan at kalinisan sa lugar. Sa San Pedro, Laguna, sinundo ng team ang isang person with disability o PWD mula sa evacuation center at inihatid sa kanilang tahanan sa Barangay Santo Niño na binaha noon manalasa ang bagyo. Samantala, June, sa Baguio City, tumugon ang UNTV News and Rescue Team Benguet sa tawag ng isang misis para sa kanyang asawang nahirapang huminga.
agad na nagtungo ang grupo sa Brooks Point, Aurora Hill kung saan isinagawa ang assessment, checking ng vital signs at pag-apply ng oxygen. Napag-alamang dialysis patient ang lalaki na dumalaw lamang sa kanilang kamag-anak at hindi makauwi dahil sa masamang panahon. Tumanggi na ito magpadala sa ospital at nagpasya na lamang na ihatid ng rescue team sa kanilang bahay. Patuloy pa rin ang ginagawang koordinasyon ng UNTV News and Rescue Team sa mga lokal na pamahalaan at roving operations sa mga lugar na matinding naapektuhan ng Bagyong Uwan. Sa kabila ng patuloy na hamon ng kalamidad sa awa ng Diyos ay nananatiling matatag ang UNTV News and Rescue sa layuning makatulong sa ating mga kababayan. At yan muna ang update mula dito sa UNTV News and Rescue National Headquarters. Balik sa iyo, June. O Joshua, sa ating pong pagresponde, ano ang mahalagang lesson na ating natutunan, gayon din naman yung mga kababayan natin sa pagtugon dito sa kalamidad na ito? Isang lesson dyan, June, ay yung tinatawag na pagtugon sa instruction na ibinibigay ng ating mga barangay official, LGU at hanggang sa national government. Dahil dito sa pagpasok po ni Bagyong Uwan ay nagsagawa po sila ng preemptive evacuation. Sa mga ganung pagtugon ng ating mga residente ay naiwasan po natin na magkaroon po ng pinsala o mawalan po ng buhay sa ating mga kababayan at maging yung pong magbuwis po ng buhay ang ating mga residente dahil hindi po sa tamang pagsunod doon po sa ibinababang instruction po ng ating mga barangay officials hanggang sa national government, June. Sa part naman natin bilang mga responders, ano naman yung mahalagang lesson sa atin ito? Ang mahalagang lesson, June, dito bilang mga responder, nakita po namin sa pag-monitor sa mga teams na dinideploy po natin kasi mula pa nung Bagyong Tino ay nakita po natin yung pong pagkakaroon po ng disiplina at kung ano po ang ibinibigay na instruction from national headquarters. Isa rito, June, yung pagbibigay importansya na maging safety muna yung kanilang mga mahal sa buhay o maiiwanan dahil sa pagtugon ng kanilang tungkulin dahil mahirap na tumugon sa pagganap ng responsibilidad bilang isang responder habang iniisip natin ang sitwasyon na maiiwanan po natin sa bahay. At isa pa rito, June, ang lesson na nakikita po natin bilang mga responder ay ang pagkakaroon po ng maayos na koordinasyon kagaya ng ginagawa po natin sa UNTV News and Rescue ay nakikipag-ugnayan po tayo sa mga LGU, DRRMOs o kung sino mang mga lead agency sa mga sinasagawa po nilang mga activity lalo na dun sa preemptive evacuation. June. Maraming salamat, Joshua Antonio. Lumubog sa tubig ang ilang bayan sa lalawigan ng Isabela matapos ang malakas na buhos na ulan na dala ng Bagyong Uwan. Samantala umabot na sa 16,000 families ang inilikas dahil sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Mula sa Ilagan City, Isabela, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, yung 16,000 na pamilya ay nasa mga evacuation center pa ba? Magandang gabi, June. Kanina dahil medyo gumanda na yung panahon dito at nakita na yung sikat ng araw ay mayroon din ilang mga pamilya ang nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Pero yung mga kasalukuyang binaha pa rin, o baha pa rin sa mga oras na ito ay nananatili sa mga evacuation center. Hindi na makatawid sa kabilang ilog si Nanay Serila dahil pabalik sa kanyang bahay dahil sa pagtaas ng tubig sa Cagayan River. Ayon sa kanya, dahil sa pagtaas ng tubig, napilitan silang tumawid patungo sa bahay ng kanyang anak upang doon magpalipas ng magdamag. Ganon din mapasukan ng tubig po. Lagi pag may malakas na bagyo. Sa ulat ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, may 5 bayan at lungsod sa probinsya ang iniulat na may binahang barangay.
Ayon kay Ezekiel Kilang, spokesperson ng Isabela PDRRMC, isa sa naging dahilan ng pagbaha ay ang pagpapakawalan ng tubig ng Magat Dam at ang tubig baha na nagmula naman sa mga karatig lalawigan. Ito talaga yung inaasahan ho namin kasi ang Isabela ho sir ay flood prone area ho talaga. Ang Isabela geographically napalibutan ho yan no, ng Cagayan River. So yung tubig baha ho kasi mula ho sa may Aurora province at Quirino province babagsak ho dito ho sa aming probinsya. Sa bayan naman ng Rojas, kasabay ng paglaki ng tubig sa Sipu River, nagpatupad sila ng forced evacuation upang matiyak na nasa ligtas na lugar na ang mga babahaing residente. Ayon kay Norman Cesar Sinaban, head ng Rojas Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, dahil sa volume ng ulan sa Mountain Province, kung kaya't umapaw ang tubig sa naturang ilog. Yung biglang pagtaas niya 7 feet up to critical level na umabot siya ng mga 16. So kanina itong tumaas, sila lang yung nirescue natin at pre-empt natin and finance evacuation. Isa nga sa lumikas ay sina Lilibet Camacho. Kwento niya nang makita nilang tumaas na ang Sipu River ay nagmadali na silang lumikas. Bigla pong lumakas yung ulan sir, tapos yung ilog at saka yung sapa namin parang magsasalubong na po sir. Oo sir, hindi na po kami naghintay ng rescue sir kasi po malapit na po yung tubig sa mga bahay-bahay po namin. Samantala sa inilabas na datos ng Isabela PDRRMC, as of 7 a.m. kanina ay umabot sa mahigit 16,000 o katumbas ng nasa 48,000 plus individuals ang inilikas dahil sa naranasang sama ng panahon. Wala namang naiulat na casualty sa lalawigan dahil sa bagyong Uwan. June, sinabi rin kanina ng Isabela PDRRMC na yung nakita natin o yung nag-viral na storm surge dito naman sa bayan ng Dinapige ay wala naman nasugatan at yung mga nasalanta o yung dalawang bahay doon na nasira ay nasa evacuation naman yung mga pamilya na nasiraan ng bahay. At yan muna ang ating update mula rito sa Ilagan City, Isabela. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 1.684 billion pesos para i-replenish ang Quick Response Fund o QRF ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Philippine Coast Guard. Mula sa kabuuang halaga, 1 bilyon ang inilaan sa DA para mapalakas ang kanilang recovery at rehabilitation program sa mga rehiyong apektado ng African swine fever at ng mga nagdaang bagyo. Mahigit 631 million pesos ang ibinigay sa DSWD para dagdagan ang kanilang 2025 QRF. Gagamitin ang pondong ito sa pagbili ng family food packs at non-food items, pag-iimbak ng mga relief goods at pagbibigay ng emergency cash transfer sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol at bagyo sa iba't ibang lalawigan. Ang mahigit 53 million pesos naman na ibinigay sa PCG ay pang-suporta sa kanilang relief, rehabilitation at search and rescue operations tuwing may kalamidad. Nag-uumpisa na bumangon ngayon ang lalawigan ng Sorsogon matapos sa pananalasa ng bagyong Uwan. Pagkamat may mga lugar na hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan at kulang na supply ng kuryente, patuloy na gumagawa ng paraan ng provincial government para sa mga apektadong residente. Ito ang balita ni Resty Cosmo Live. Resty, sa ngayon makikita pa rin sa buong Sorsogon ang matinding epekto ng bagyong Uwan. Marami bang mga sinirang bahay dyan sa inyong lugar? Yes, Monica, patuloy ang pagbangon ng lalawigan ng Sorsogon matapos ang panalasa ng bagyong Uwan. Bagaman lumakas ang hangin at ulan, naging mabilis naman ang paghupa ng tubig sa mga bahay at kalsada. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nakaranas ng storm surge ang ilang bahagi ng Bacon District habang nagtaas din ang tubig sa mga kalsada sa
sa iba pang lugar. Gayunman, agad naman itong bumaba paghinto ng ulan. Maagang nagsagawa ng preemptive evacuation ang pamahalaang panglalawigan kung saan mahigit 140,000 individual ang nailikas mula sa mga baybaying barangay simula pa noong Sabado. Pagsapit ng linggo ng hapon, passable na ang lahat ng major roads sa Sorsogon maliban sa ilang interior roads na may clearing operation. Para sa mga bahaging binaha o tinaasan ng tubig. Lahat ng mga roads within the province of Sorsogon is passable. Doon po sa may mga nagtaas sa mga pagtubig, sa mga spillway, meron naman silang mga alternate road. At the same time, pwede naman daanan. The only problem is yung may mga matataas na flow ng water, yung current, but may mga alternative roads sila. Kaya wala po kaming na-isolate. Nagkaroon din ng power interruption sa ilang lugar dahil sa safety shutdown ng NGCP, ngunit muli nang naibalik ang supply ng kuryente sa mga prioridad na pasilidad gaya ng mga ospital, negosyo at gobyernong offices. Inaasahang fully restored na ang power sa buong lalawigan sa loob ng magdamag. Bago pa man tumama ang bagyo, nagpreposisyonan ng food packs ang provincial government sa mga evacuation center. At matapos ang bagyo, nagpatupad ng immediate recovery program ang pamahalaan para sa mga nasirang kabuhayan. Maraming salamat, Resi Gosmo, live mula sa Sorsogon City. Patuloy na nagpapakawala ng tubig ang Magat Dam sa lalawigan ng Isabela. Sa kasalukuyan, 7 spillway gates na ng dam ang binuksan. Mula sa Etxague, Isabela, ito ang balita ni Lori Jane Tayas live. Lori, ilang spillway gates na ba ang bukas sa ngayon? Bago si Dimaano. Monica, kinailangan ng magbawas ng imbak na tubig ng Magat Dam dahil kaunti na lamang ay maaabot na ang normal high water level nito. As of 3 p.m., 7 spillway gates na ng dam ang binuksan upang magpakawala ng tubig. Nasa 188.74 meters lamang ang dapat ay mamantini na level ng tubig sa dam, subalit dahil sa magdamag na pag-ulan, dala ng bagyong Uwan, tumaas ang tubig at umabot sa 192.42 meters bago na ibaba sa 192.28 meters. Ayon kay Ezekiel Kilang, ang kinailangan ng bak na tubig ng Magat Dam dahil kaunti na lamang ay maaabot na ang normal high water level nito. As of 3 p.m., 7 spillway gates na ng dam ang binuksan upang magpakawala ng tubig. Nasa 188.74 meters lamang ang dapat ay mamantini na level ng tubig sa dam, subalit dahil sa magdamag na pag-ulan, dala ng bagyong Uwan, tumaas ang tubig at umabot sa 192.42 bago na ibaba sa 192.28 meters. Ayon kay Ezekiel Kilang, ang spokesperson ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Isabela, alam nila ang kahalagahan kaya kailangan magbawas ng tubig sa dam. Ang dahilan naman ho dyan, Ma'am Do, is para ho maano ho natin, mapanatili ho natin yung integridad ng ating Magat Dam. Ang dahilan ho kung bakit nagpapakawala din ho ng tubig para mas maraming ma-store, ma-contain, maipon yung ating dam pag dumating na ho yung malalakas ho na pag-ulan. Malaki rin aniya ang epekto ng operasyon ng dam sa supply ng kuryente sa lalawigan. No, dahil ho sa dalang lakas ho ng hangin ng Bagyong Uwan, nawalan ho ng tustos ng kuryente ang ilang bayan at lungsod dito ho sa aming lalawigan ho ng Isabela. Sa originally ho na bilang na 33 yung apektado,
kahit pa paano yung anim ho doon na bayan ay fully energized na. And yung iba ho naman ay partially energized. So tuloy-tuloy pa rin ho, no, yung pagkatutok ko dito ng ating mga electric cooperatives. Ang mga lugar na dadaanan ng spillage mula sa Magat Dam ay ang Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian, Gamu sa Isabela at Alfonso Lista sa Ifugao. Sa ngayon ay nasa flood watch pa rin ang Magat Dam kaya nagbabala ang pamunuan ng dam sa mga residente sa mabababang lugar na maghanda at mag-ingat sa pagtaas ng tubig baha. Gaya ng lagi nating panawagan, laging nakaantabay ang UNTV News and Rescue sa mga mangangailangan ng tulong, lalo na sa maaapektuhan ng baha sa pagpapakawala ng tubig sa dam. Makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-8688. At yan muna ang balita dito sa Etiaga, Isabela. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Lori Jane Tayas. Naranasan nyo na ba to? Sabi ng Pag-asa may paparating na bagyo. Pero bakit tahimik? Bakit maaraw, mainit ang hangin, parang walang bagyo? Naku, mag-ingat ha, dahil senyalis po yan ng isang paparating na delubyo. Ang tawag po ng agham dyan ay the calm before the storm. Ano ba ibig sabihin yan? Alamin po natin. Kapag papalapit ang isang super typhoon, bumababa ng husto ang atmospheric pressure sa gitna nito. Dahil dito, hinihigop ng bagyo ang hangin papasok at pataas. Habang umiikot ito, nabubuo ang isang temporarily still zone. Isang maikling sandali na parang kalmado ang panahon. Pero ito ang delikado. Kapag tumahimik na, malamang nasa labas ka lang ng eye wall, ang pinakadelikadong bahagi ng bagyo kung saan pinakamalakas ang hangin at ulan. Kapag pumasok na ang eye wall, ang hangin na dati banayad lang, biglang pwedeng sumipa sa 200 kilometers per hour. Ang ambon na parang walang epekto, pwedeng maging buhos na ulan hanggang 100 millimeters per hour. Ganyan kabilis magbago ang panahon sa loob ng iisang oras. At kapag nangyari yan, wala nang oras para maghanda. Kaya kung biglang tumahimik, gamitin ang oras na yan ng matalino. I-charge lahat ng gamit, mag-ipon ng tubig, ilipat sa taas ang mahalagang bagay, at makinig lang sa opisyal na anunsyo ng Pag-asa at NDRRMC. Kaya po tandaan, ang katahimikan bago ang bagyo ay hindi po tanda ng kapayapaan, kundi babala ng kalikasan. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 11 at 9 na nagsasabi, pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.